mayroon tayong monitor na may mga tao na balik-balik kay Madriaga sa kulungan. Ito daw, kinukumbinsi si Madriaga na wag nang magtestigo. Malamang mga tao ni Sara Duterte yun. Kaya ang lumalabas dito, parang ang pamimersure kay Madriaga, binabantaan ang buhay. O, di ba, maalala natin noon yung yung inimbestigahan ng NBI na may biglang linipat na preso o PDL galing sa Pasay, biglang linipat doon sa Taguig, malaking lalaki. Tapos biglang pinagtangkaan niya ang buhay ni Madriaga. Inimbestigahan na yon ng NBI. At nakumpirma nilang totoo kasi nakuha sa CCTV. Isa yon, pagtatangka sa buhay ni Madriaga. Pangalawa, itong mga kaso, kinasuhan ni Sara si Madriaga ng perjury. Kaya isa pa yan. Kinasuhan si Madriaga ng perjury ni Sara Duterte. Pangatlo, may balik-balik daw doon sa kulungan ni Madriaga, kinukumbinsi na wag magtestigo. Kinukumbinsi na wag magtestigo. Malaking pera ang inaalok. Kaya nakikita nyo, grabe. Grabe ang ngayon ni Madriaga. Una, binagbabanta ng buhay. Pangalawa, kinasuhan ni Sara. Pangatlo, inaalok ng pera. 100 ilang daang milyon daw 'yun, parang 300 million yung mga kabunyog. Anyway, malaki ang malaki ang pressure dito kay Madriaga. Hangga't kaya nila, gusto nilang mapigilan na wag magtestigo. Kaya nga ano ang paraan para mapigilan? O yung pagbabanta sa buhay. Pangalawa yung pagkaso. Pangatlo pera. Kumbaga ito? Matindi rin itong pinagdadaanan ni Madriaga ngayon. Hindi simple yan mga kabunyog. Mahirap yung niya. Kasi parang ganito, pumili ka. O tanggapin mo itong pera na to o delikado ang lagay mo. Kasi nung nakaraang mga linggo, pinagbantaan ang buhay niya. Kaya nga sumulat yung abogado niya sa NBI, humingi ng tulong. Nag-respond din naman yung NBI. Nagpadala na kaagad ng team. At inimbestigahan ng NBI, nakumpirma nila, nakita nila sa CCTV. At yung tao na nakapagtataka daw, bakit kalilipat lang doon? Pangalawa, galing ng Pasay City Jail. Galing ng Pasay City Jail, tapos ilinipat doon. Pagdating doon, si Madriaga yung pinupuntirya. Malaking lalaki niya yung PDL na yon. Tapos ngayon na naman, inaalok daw ng pera. Mayroon daw isang kilalang parang tagalakad, tagapamagitan, kinukumbinsi si Madriaga na tanggapin na lang ang pera, wag nang magtestigo. Kaya matindi. Matindi kaya lang salamat na lang at itong abogado ni Madriaga, itong si Attorney Palad, lagi namang sinusubaybayan si Madriaga. Kasi ang hindi kasi nagpapabago sa stand ni Madriaga, ang nagpapatibay sa kanya na wag siyang madala ng mga pananakot ng kampo ni Sara, yung mga kasong sinampa ni Sara, yung pagbabanta sa buhay, o kaya hindi tanggapin yung alok na pera. Ang nagpapatibay kay Madriaga yung kaso ni Roque. Yung kaso ni Roque. Sinabi naman ni Attorney Palad, ang hinanakit daw ni Madriaga kay Sara Duterte kasi nung kinasuhan siya, si Madriaga ni Harry Roque, humingi siya ng tulong kay Sara, hindi man lang siya tinulungan. Kaya yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Alam naman natin ang kwento. Itong si Madriaga sabi ng kampo ni Madriaga, in-interview itong si Attorney Palad,
tumulong doon sa mga magsasaka ng Bataan dahil naglaland grabbing si Roque doon. Gusto ni Roque kamkamin umano yung lupa ng mga magsasaka. Bakit? Ay kasi nakita na ni Roque ang pinakamaganda palang negosyo, magtayo ka ng malaking compound ng Pogo. Tapos ipaarkila mo sa mga Chinese na Pogo. O, di ba diyan yumaman yung si Alice Guo? Kanya yung compound, ang laking compound sa Bambantarlac. O, di ba? Ang laki ng kita niya. O, ginamit na compound sa mga Pogo. Ganon din yung compound doon sa Purak. Yung sa Purak, Pampanga. O, nakita ngayon ni Roque yan. Kaya gusto niya magtayo din daw ng malaking compound ng Pogo doon sa Bataan. Kailangan niya ng malaking lupa, malawak na lupa. O kaya kinamkam yung lupa ng mga magsasaka. Ayon sa kampo ni Madriaga sa pamamagitan ni Attorney Palad, tinulungan ni Madriaga yung mga magsasaka. Nireklamo nila si Roque sa ombudsman. Ang ginawa ni Roque, ginantihan daw si Madriaga. Kinasuhan umano si Madriaga ng kidnapping for ransom. At syempre, ang mga ginamit ni Roque doon, yung mga Chinese, nakasabwat niya sa Pogo. Ngayon, para sana malampasan niya yung problema niya na yun na ginawa ni Roque sa kanya, humingi daw ng tulong si Madriaga kay Sara. Kasi, syempre, kilala ni Sara si Roque. Kaya namang sabihan ni Sara si Roque, wag mo na yan, Attorney Roque. Kasi kaibigan natin yan si Ramil Madriaga, tumulong yan sa akin sa kampanya. Ang problema daw, hindi tinulungan. Kaya grabe ang hinanakit ni Madriaga kay Sara. Kasi grabe yung sakripisyo niya para kila Sara. Tapos ganun lang ang gagawin sa kanya. Yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung kwento dyan. Pero ngayon, dahil lumitaw na itong si Madriaga at magtitistigo na kay Sara, pinipilit nilang mapigilan. Ang unang pagpilit, takutin, pinagbabanta ng buhay. Pangalawa, kinasuhan. Pangatlo ngayon, inaalok ng milyon-milyong pera. O kaya lang, sabi naman ni Attorney Palad, hindi daw madadala ang kanyang kliyente kasi matibay na daw ang paninindigan. Yung ginawa daw ni Harry Roque sa kanya, talagang hindi niya mapapalampas. Oh. So yan mga kabunyog, ang update, ang pinakahuling balita ngayon, may balik-balik doon. Dahil ilang araw na lang, magsisimula na ang hearing proper March 25, simula na ng hearing proper. So ngayon, balik-balikan niya doon yung isang tao. Inaalok ng pera si Ramil Madriaga.